I think he's a really good guy. Sasamahan ko po kayo. He really wants to help people, but ang baduy-baduy ng atake. Minsan ko lang po iaalay sarili ko. Sana wag ko nilang sayangin. Kasi marami rin akong ibang gustong gawin. Pwede naman eh. Likeable naman siya eh. Mabait naman siya. But, hindi nabigyan ng focus yung kanyang mga plataforma, yung mga gusto niyang gawin. Kasi, mas naging maingay yung pagiging celebrity ng campaign niya. Hindi ka bababa at magpapaka-kengkoy dyan, magpapaka-showbiz ka dyan. Kailangan mas makita kayo ng tao as a public servant kaysa artista. Kung kaya ko triplihan, triplihan ko! Bakit? Sa tindi ng hirap ng buhay, salamat at ang taga-San Pascual, may tinatanggap na ayuda galing sa ating pamahalaan. Tama! Hindi naman porket ang taga-San Pascual, nakataga ng AIX, hindi naman porket ang taga-San Pascual, nakataga ng Tupad, kayo titigil na magtrabaho? Ay, subukan na! Subukan lang! Pag hindi kayo nautas ng dilat ang mata, at gusto lang ang mangyari ni Beatrix, sa tindi ng hirap ng buhay, ano na naman? Yung paminsan-minsan na 2,000, paminsan-minsan 5,000, kayo'y huminga! Dahil may ayuda na galing sa ating pamahalaan. Tama! Hindi ba dapat ang itinatanong natin sa... Parang may kamukha siya. Di ko sasabihin kung sino. At ang ipaliwanag ka sa atin, nasaan ang pondo ng AIX noong panahon niya? Nasaan ang pondo ng Tupad noong panahon niya? Lahat ng aming binanggit, malumang programa, pero ang pinagtataka ko, bakit ngayon lang, Okay, again, babalikan natin ang AIX at AKAP. Ang AIX, matagal na yung programa ng DSWD. Ito ay para sa mga people in crisis. Now, I don't know kung ano ang ibig sabihin ng in crisis, pero pag tinanong mo lahat ng tao, ikaw ba ay may nararanasang krisis sa buhay mo ngayon? Lahat tayo may krisis na pinagdadaanan sa buhay natin. Ang question is, bakit halos lahat ng, kumbaga, constituents na kaalyado, nabibigyan ng AIX? Ano ang naging process para piliin yung mga tao na makakatanggap ng AIX? Kasi hindi naman lahat dapat nakakakuha ng AIX. And yes, ano ba naman yung paminsan-minsan, hindi ba? But, if you put that in the context ng eleksyon, vote buying po yan. Malinaw na vote buying po yan. Kung gusto po ninyo talaga na makatulong sa inyong mga kababayan, ilagay natin ang pondo ng lahat ng mga programang ito doon sa meron tayong transparency. Kasi unfair po yan doon sa hindi nabibigyan dahil hindi sila kaalyado. Hindi nabibigyan dahil hindi nila alam paano ba magpapapirma dyan. Dahil sabi ni Kapitana, hindi ka namin bate. So, hindi kita bibigyan ng AIX, hindi kita bibigyan ng AKAP. Lahat po ng mga pondo na may discretionary ng ating mga leaders, para sa akin, yan ho ay dapat tanggalin sa gobyerno. Wala siya dapat space sa gobyerno dahil pera ho yan ng taong bayan, and we should not be thanking our congressmen o yung mga leaders po natin dahil tayo ay nakakuha. At yung ganitong nature ng pagpapabigay ng mga pondo na yan o ng mga pera para sa mga programa na yan, yan ho ay nag-create ng division sa ating mga kababayan. Dahil yung mga hindi kaalyado, aping-ape. Dahil yung mga meron, nagmamalaki. So yung ganitong paraan ng pag-divide sa mga taong bayan natin, tatanungin mo talaga ang sarili mo, bakit? Para saan? Sino ang nakinabang? Taong bayan o si congressman? Oh, it's my favorite guy. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa. Nay, malinaw, nireregla. May I just say, who uses the word regla? No one uses the word regla anymore. Hindi nga kasi ako gumagamit ng napkin, 100%. Period na lang. Or nagme-mens. Ba't kailangan regla? At nalulungkot,
Minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Sir, magva-vibrator na lang ako. Yun nung interesado, magpalista na ho rito sa mesa sa gilid. Maraming mga politiko natin, and I think parte na rin kasi ng, kumbaga, pakikipagkaibigan sa Pilipinas, no? Parte ng kultura natin, yung nagbabastusan tayo. Bastos ka! Pag close tayo, nagbabastusan tayo. Dati kasi kayumanggi yun. Ngayon siya, naging kuyumanggi kasi yung kuyukot niya ang kayumanggi. Kaya kuyumanggi. Di ba? Aminin. Nagbabastusan na. No, but what I'm saying is, ito yung sinasabi natin na kailangan iniiba natin yung usapan kapag nandun na tayo sa stage at tumatakbo tayo for public office. Yung mga ganitong pag-uusap, yung mga biruan na ganito, yung mga dirty joke natin, okay lang yan, magbabarkada. Pero kapag tumaas ka na, gusto mo maging public servant ka, wag mo nang ipilit na magiging ka-level mo ng nakakatawa yung mga taong bayan. May ibang joke na pwede nating i-deliver. Just not this. I don't think this was grave enough of a sin or a violation para siya ay ma-disqualify. I did not like what he said, but I don't think it was bad enough para ma-disqualify siya na tumakbo sa itong nakaraan na eleksyon. Mas marami pang ginawang masama yung ibang tao and hindi sila na-disqualify. This is nothing. This is a joke. It was harmless. Siguro yung mga magsasabing na-offend ako, ganyan-ganyan. Really? I don't think so. Lahat kayo na pa, it was a bad joke, but I don't think it was offensive. Wala naman siyang nasaktan. I'm a single mom myself, but I don't think it hurt me. Hindi naman ako nasaktan. Hindi ako na-offend ng sobra. At saka hindi siya hot, okay? O sige, ito na siya ulit. Actually, itong experience na to, meron tayong natutunang aral, no? Na actually, yung simula ho nung pumutok yung issue, nag-ikot po tayo sa 30 barangays of Pasig, and I was able to deliver my message without using that particular joke. You know? So, if you're asking if apologetic pa tayo, yes, kasi even kahit itong mga nakaraan 2 araw when I stand on the platform or the stage, ang una kong sinasabi is, sorry po sa mga nagalit. No? So we are continuously apologetic. But again, iba na po kasi itong pinag-uusapan dito. This is legal proceedings, di ba? Meron pong principle, no, sa batas that all defenses not raised are deemed waived. So, legally speaking, lahat ng pwede mong gamitin na legal arguments, ilagay mo na doon sa iyong sagot, no, para makonsider at mabigyan ng... Buti pa siya nagigets niya yun. Kapag may mga katanungan, sinasagot. Kapag hindi sumagot, ibig sabihin yung defense mo waived. Buti pa siya gets. Wait kung meritorious yan. So, again, sa mga netizens, iba po yung legal proceedings kasi iba po yung rules. No? So, as I explained, required po, sino man, kung kayo man po ang magkaroon ng ganyang asunto, ang i-advise po sa inyo ng lawyer is to assert all possible defenses. No? Kasi if you don't, then hindi po pwedeng pagka na-desisyonan at saka mo sasabihin na pwede ko po bang erase to belatedly? Hindi na, di ba? Deemed waived. So magkaiba po yun. No? So again, gusto ko lang pong maging malinaw, we are not defending yung pong ating naging maling biro. Kung nakasubaybay po kayo sa aming pong coverage ng aming mga focuses, lagi po ako nag-apologize. And kung monitor nyo rin po yung pong aking mga speeches, wala na pong mga ganyan jokes. Imagine yung conversation that he had to have with his wife. He's married. Di ba? Imagine, tapos madidisqualify ka, tapos sasabihin ng asawa mo sa'yo, ikaw kasi may pa-joke-joke ka pang ganun eh. Imagine yung shame na nararamdaman nung tao. To be fair sa kanya, inako niya yung kamalian niya, nag-apologize siya for it, and nagpaliwanag siya. Whether katanggap-tanggap yung paliwanag niya or not, nagpaliwanag siya. Because that is what you're supposed to do kapag may mga katanungan sa'yo. Especially kapag ikaw ay running for public office. That's how you shut them down. Hindi yung kung ano-ano na lang ang sasabihin mo. Wala akong pinaparinggan. Oh, it's my favorite guy!
sinabi ni Isko na yung ayuda sa mga matatanda senior citizens nade-delay daw. Oo. Pero kayo, ano masasabi nyo? Para sa akin, hindi naman talaga yun yung main issue eh. Kasi kung yung delay lang ng allowance na 500, napakaliit na issue yan para sa akin. Ang issue dyan, kulang na kulang yung 500. Kaya nga ang gusto natin gawin niyang 2,000 buwan-buwan para sa mga senior citizens, sa mga lola at lola natin, pati ho sa mga PWD natin. Yan po dapat ang binibigyan natin ng pansin. Hindi ho yung delay, kaya siya gustong tumakbo, kaya niya gustong bumalik. Napakababaw po na rason yan. Ang kailangan natin ay mas mataas na allowance para mas makaraos, mag-survive. Yung mga lolo't lola natin na walang trabaho, dala ho yung mga serbisyong binibigay natin dati pa po. Katulad dito mga mobile clinics na to, mobile butika. Uy, may kilala ko, ang tatawag dyan, ospital. Lahat po yan galing sa sarili natin bulsa. Kaya ako sumisipag araw-araw eh, kasi nag-iiyakan, nag-ayakap sa akin. You know, to be fair, I think he's a really good guy. He really wants to help people, but he was operating sa echo chamber niya na yung mga kaibigan niya, yes sir, ang mga sinasabi. If he hired a better team to handle his campaign, pwede siyang lumaban. Because number one, may budget siya. Number two, pwede naman eh, di ba? Likeable naman siya eh. Mabait naman siya. And kapag tinignan mo siya, masasense mo naman na, ay, mabait na tao to. And especially, pag tinignan mo yung background niya galing sa hirap, nagtrabaho, and you know, he's very smart sa mga business decisions niya. That's why he became so rich. But, ang baduy nung may pa ganyan-ganyan pa siya. Tapos, gumaganyan. Hindi ko maintindihan. Like, is he supposed to look like Andres Bonifacio? I don't know. Pero yung mga ganun na ang baduy-baduy ng atake and hindi nabigyan ng focus yung kanyang mga plataforma, yung mga gusto niyang gawin. Kasi mas naging maingay yung pagiging celebrity ng campaign niya, yung mga costume niya dyan. Tapos ang kalaban mo kasi is Moreno. Paano ka lalaban doon, di ba? So, tapatan mo ng ganoong level din. Hindi ka bababa at magpapaka-kengkoy dyan, magpapaka-showbiz ka dyan. I think mali yung branding. Masyado niyang niyakap yung pagka-celebrity. And to be fair, no, kay Isko, mas kilala na siya as Yorme than Isko Moreno the celebrity. Ibig sabihin, ganoon siya naging sobrang effective as a mayor. Now, Sam Versosa, I don't think natanggal niya yung pagiging boyfriend of Rian Ramos. Tapos, nagkaroon pa kalagitnaan ng kampanya. Nagkaroon pa sila nung namatay na brand. Tapos, umiiyak sila sa stage. Ano yun? 'Di ba? Parang sana yung timing tsaka yung konsepto iba naman. I think hindi siya nakatulong dun sa branding niya as a public servant. Yun yung gusto kong makita sa mga politiko natin na galing sa mundo ng showbiz. Kailangan mas makita kayo ng tao as a public servant kaysa artista kapag kayo ay nakatapos kahit isang term lang. Because that's what happened. That's what Isko Moreno did. Naging Yorme siya at hindi na natin maalala ano ba siya as an artista. Ganun dapat. He could have done way better than he did sa resulta ng eleksyon na ito. He just needed a better team. But Isko Moreno is Isko Moreno. Better luck next time. Ay! It's my best friend. Yung isang media kuno, yung nagtitinda ng mali. Hindi kita sasagutin, ba't kita... Hindi ka naman kandidato, una-una. Pangalawa, hindi ka naman kaliga ko. Kaliga mo, si Pokwang, na maganda at mabait. Buti pa si Pokwang, maganda at mabait. I don't understand. So, katulad ko si Pokwang, na maganda at saka mabait. And Pokwang is a good friend of mine, by the way. And I love her so much. Hanggang doon na lang ang sasabihin ko doon. You're contradicting yourself. Diba? Doon ka makipagdebate sa mga kamukha mo, mga tuko. Pero sa'yo, sa Monday o Tuesday ata, Bogs, ano? Yes. Tuloy na tayo magpa-file. Bogs. Familiar. Libel case sa kanya, diba? Yes. Mamunot ko yung District 4, when we file libel cases sa mga naninira sa akin, they have to face it in court. Anyway, binayaran naman sila para...
umasa po sila na may mapapanood po sila na live nung Monday or Tuesday. Hindi nyo po tinupad. Binayaran naman sila para... See, this is what sets him apart from the example earlier, si Ian Sia. No, hindi niya sinabi agad na binayaran yung mga yan. Although, eventually, di ba, parang sinasabi niya na the bad joke was amplified by his enemies. But, he explained, he respected his people enough, o yung constituents na nililigawan niya, nirespeto niya enough para i-explain sa kanila yung side niya at ipaliwanag yung pagkakamali niya versus ganito na every time may magtatanong, ang sasabihin natin, binayaran o ito ay part ng black ops o ng black propaganda, but never siya may sinabi doon sa may witness na bumaligtad. Never siyang nagsalita tungkol doon sa Quezon City against corruption. Fair game. Pag ikaw ay tatakbo for public office, kayo ay tatanungin, kayo ay kukwestiyonin, especially sa inyong track record. Kapag humay na silip, sagutin natin kasi yan ho ang trabaho ng isang public servant. If we were lying, ang dali ho talagang sabihin. Ito yung explanation ko dyan, punto por punto. Tapos ang usapan. Hindi kailangan na iinsultuhin. Tell me exactly saan kami mali. And there you have it. Ngayon, magpapahinga na kami. Maraming salamat po, TT Racing, for our office chairs. Everyone's just working so hard, especially during the election cycle. And they're all just asking for more work, so they have more reasons to stay longer in the office for this. Thank you. Bye.